Bigo si Senador Ronaldo Bato de la Rosa na makakuha ng TRO laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Pero maaari na nga bang damputin si De La Rosa? Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian, live nag-uulat mula sa Korte Suprema. Ched, paano bumoto ang mga mahistrado? Corina, ibinasura na ng Korte Suprema ang petisyon for temporary restraining order na inihain ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng pag-aresto sa kanya gamit ang warrant of arrest mula sa ICC. Sa botong 951, denied ng Supreme Court ang prayer for TRO at status quo anti-order na final ni De La Rosa. Pero nilinaw ng SC, yung desisyon na ito ay para lang sa prayers for interim relief. Wala para yung desisyon nito pagdating sa pleadings at motion sa main issues ng Office of the Solicitor General at ng kampo ni Senator Bato. Ibig sabihin, wala pang desisyon ang Korte sa ilang arguments ng dalawang kampo kung pugante na bang maituturing si De La Rosa. Sa panig kasi ng OSG, ang pakikipaghabulan ni Senator Bato sa mga magsisilbi ng ICC warrant at paggali sa Senate premises ay gawain daw ng isang pugante. Ang sagot naman ng kampo ni De La Rosa, hindi naman daw siya umalis sa bansa ng patago at hindi raw siya nag-a-assume ng false identity. Corina, ngayong may desisyon na ang Korte Suprema sa interim relief, kaya tanong natin ng Justice Department kung hudyat na rin ba ito kung pwede nang arestuhin si Senator Bato, pero sa ngayon wala pang tugon o kumpirmasyon ang DOJ. Corina? Ched, mayroon na bang komento dito ang Malacanang? Meron na ang Malacanang, Corina. Giniit kanina ni PCO Undersecretary Claire Castro na naipakita ng resolusyon na ito na valid yung ICC warrant laban kay Bato. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng mga aring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Si De La Rosa. Ganyan din ang komento ng DILG, Corina. Hahayaan nilang ang DOJ ang magbigay linaw sa kung ano ba yung mga susunod na mangyayari sa kaso ni Bato. Hindi pa rin kasi talaga klaro kung pwede nang arestuhin si Bato sa ngayon. Corina? Ay ganun ba? So ang final na interpretasyon ay magmumula sa Department of Justice. Tama ba, Ched? Hi, Ched. Sa pagdating Oo. dyan kung sino nga ba yung susundin, medyo malabo pa sa ngayon kung ano ba yung magiging daloy nitong kaso kasi hinihintay pa natin talaga kung ano yung ibibigay na direktiba ng Department of Justice at maging yung ibang mga ahensya sa kanila talaga naghihintay. Nandiyan din kanina yung National Bureau of Investigation na sinasabi nilang pag-aaralan nila yung desisyon ng Korte Suprema sa darating na Lunes kapag nalabas na yung full resolution ng Supreme Court. At ano naman ang plano ng kampo ni Senator Bato? Corina, maghahain daw ng motion for reconsideration yung kampo ni Senator Bato. Ang sabi ni Attorney Isailito Torion, legal counsel ni Bato, tuloy yung kanilang laban. Lalo na't hindi pa raw nabibigyan linaw yung ilang mga constitutional questions. Tulad na kung dapat bang isuko ang isang akusado o suspect sa international court kahit wala pang warrant mula sa isang local court. Gate ng kampo ni Bato, nirerespeto nila yung desisyon ng Korte Suprema. Pero kukuha pa rin daw sila ng iba't iba pang mga legal remedies bilang wala pang pinal na desisyon ang Korte Suprema sa mga main issues na kanilang inilatag sa kanilang petisyon. Corina? Maraming salamat, Ched Gatchalian. Nag-uulat live mula sa Korte Suprema. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.